isla ng Homonhon sa Eastern Samar kung saan unang tumapak ang Portuguese explorer na si Ferdinand Magellan sa ating kapuluan taong 1521, katulad ng nakasaad sa marker sa aking likuran. Narito ito dito sa Giwan na siyang sumasakop sa isla ng Homonhon. May mainit ngayong issue sa isla. Pangamba ng marami roon, baka tuluyan daw silang mabura dahil sa pagmimina. Taong 1521, sa islang ito naglanding ang hukbo ni Ferdinand Magellan. Ang Homonhon Island na sakop ng bayan ng Giwan sa Eastern Samar. Mayaman ang karagatan. Mayaman din ang lupa para sa itinuturing nila ritong ginto, ang kanilang kalamansi. Sa amin ang kalamansi makataas. At saka bunga to ng mga sa 150 kilos halimbawa nag-harvest. Isang puno? Isang puno. Si rich nga sa minerals. Asim. Pero ayon sa mga taga rito, ang kanilang isla nanganganib na raw mabura sa mapa. Ang mayamang mga kagubatan at mayayabong na mga puno na inabutan ni Ferdinand Magellan taong 1521 dito sa makasaysayang isla ng Homonhon sa Eastern Samar, heto na ngayon ang inabot. Ang kanilang karagatan, unti-unti nang nagiging dagat ng putik. Ang mga residente nagkakasakit na rin daw at ang kanilang gintong kalamansi unti-unti na raw nasisira. Yung mga bulaklak, pag tinaktakan niya ng alikabok, hindi nabubuhay. Ang itinuturo nilang dahilan, ang tuloy-tuloy na pagmimina sa isla. Ang kinakatakot namin na magkatensyon, magkasakitan. Alam namin, mga mahihirap lang kami pero ilalaban po namin. Sigaw ng Homonhon! Ito ang tunggalian sa pagitan ng mga nangangatwiran na kaunlaran ang hatid ng buwis at hanap buhay na nililikha ng mga minahan. At ang ipinaglalaban naman ng mga taga rito. Kabuhayan din at ang kanilang kalusugan at kapakanan ng kalikasan. Sa nakalipas na mga linggo, tinag at may mga nagmensahe sa aming programa tungkol sa nangyayari sa Homonhon Island. Kaya nitong Huwebes, lumipad ako Giwan para siyasatin ang sitwasyon doon. Nandito po tayo sa Giwan. Ito po ang take-off point para marating yung isla ng Homonhon. Ayun ho siya, oh. Parang malapit lang, pero 3 oras ho ang biyahe. Sakay ng bangka. Kahit dito sa Giwan, medyo ramdam yung issue dun sa isla eh. Kasabay naming pumunta ng Homonhon, si Mang Lito. Kayo ho yung nakuna na nag-aano ng mga kalamansi. Ang farmer at buyer din ng kalamansi na ang litrato at panawagan tumawag ng atensyon ng marami tungkol sa mainit na issue ngayon sa kanilang isla. Ano masasabi niyo ho doon, Mang Lito? Maganda po kasi napansin kami. Nagpunta ho kayo dito sa Giwan para itinda yung kalamansi. Nagprapas na kami dito sa Giwan ng kalamansi. Binabagsak nyo dito for processing into calamansi concentrate. So yun po yung kabuhayan ng mga taga rito. Apo. Kalmado naman, Kap, yung dagat, no? Ano Hindi oras? naman gumagalaw yung dagat pag walang hangin. 3 oras ang biyahe papuntang Homonhon. Sa laot, mabilis na nagbago ang panahon. Kanina lang maaraw eh. Napaka-unpredictable nung takbo ng panahon. Pangkaraniwan na ito para kay Mang Lito. Ang paruot paalis ng isla ay bahagi na ng kanilang buhay at hanap buhay. Dito natin makikita kung ano yung pinagdadaanan ng mga taga-isla tuwing dadali nila yung kanilang produkto sa bayan.
Sa Homonhon, unang dumaong ang hukbo ng Portuguese explorer na si Ferdinand Magellan. Mahigit 500 taon na ang nakararaan. Ito ang unang lupaing namataan ni Ferdinand Magellan sa ating kapuluan. Ito ang isla ng Homonhon. Sa pagkukwento ng chronicler o ng tagakwento na si Pigafetta, ang nakita ni na Magellan nung panahong yon, mayayabong na mga puno at in fact, medyo nagtagal sila sa islang ito ng Homonhon. Ang Homonhon ay naging simbolo ng hospitality ng mga Pilipino. Friendly, naging cordial yung interaction ng grupo ni Magellan at ng mga natives. Ang dami lang nakuwang resources doon para sa pagkain nila, tubig nila, umayos yung mga kasamahan nila na nagkasakit. Ang tinatayang eksaktong lugar kung saan pinaniniwala ang unang tumapak ang hukbo ni Magellan, pinagawan ng historical marker. Pero kahit dito, ang lupa sa palibot na balot na ng putik, dulot ng pagmimina. Mang Lito, hanggang saan po ba yung minimina dito sa isla? Okay, dito na tayo sa Homonhon. Dapat humalik sa lupa kasi napakalaking contribution ng Isla Homonhon sa ating kasaysayan. Ang isla may 8 barangay at 3 na lang sa mga ito ang hindi napapasok ng mga minahan. Hindi ito maliit na isla, malaki. 4,000 ang bilang ng mga narito. So ito yung proud product ng isla ng Homonhon. Yung calamansi concentrate. Yun nga lang, ito yung nanganganib ngayon, yung produkto ninyo. Kasi apektado na yung mga taniman ng kalamansi. Una naming pinuntahan ang barangay ni Mang Lito. Biro mo itong binabagtas ni Mang Lito para madala lang yung kanyang mga kalamansi sa bayan ng Giwan. Bago niya maisakay sa bangka, medyo masukal yung dadaanan niya. Pero malapit lang naman. Yun lang, sana nga lang daw, may kalsada man lang para mas hindi sila mahirapan na magdala ng kanilang mga produkto sa bayan. Halos lahat ng mga pamilya rito, kalamansi ang kabuhayan. Ilang henerasyon ng araw ng mga taga rito ang naitaguyod ng mga punong ito at ipinagmamalaki nila na ang kanilang kalamansi mas makatas at nakakarating sa iba't ibang parte ng Pilipinas, hindi lang bilang sausawan kundi bilang concentrate na pwedeng gawing juice. Giit nila ang yaman ng kanilang isla mapipitas mula sa mga punong ito at hindi namimina mula sa lupa. Anong advantage ng kalamansi ho sa inyo? Sa amin ang kalamansi makataas at saka yung halimbawa ng ganito. Yung bunga to ng mga sa 150 kilos yung halimbawa nag-harvest. Isang puno? Isang puno. Bakit po kaya mas makatas yung kalamansi ninyo kaysa sa ibang lugar? Sa lupa siguro. Nasa yan, lupa, ma'am. ano? Opo, opo. Pero yun din yung lupa na habol ng mga minahan. Yun din, oo. Kasi rich nga sa minerals. Asim. Ang taniman ni Mang Lito may 100 puno. So ilang dekada nyo na hong kabuhayan tong kalamansi? Mula nung mag-umpisa kami ng ito na yung panagpaaral sa amin at sa mga anak ko, matagal na to. Wow, habang buhay na kabuhayan. Nakatapos yung mga anak ko dahil sa kalamansi. Diyan kami na natatakot pag nakapasok ang mina dito, kahit na hindi malayo pa yung alikabok, umaabot dito. Halimbawa yung mga bulaklak, pag tinaktakan niya ng alikabok, hindi nabubuhay. May nakikita na ho ba kayong mga alikabok dito? Wala. Meron po. Saan Pag, po? Nandun yung hangin sa habagat ang hangin. Diretso kasi yan. Alikabok na nakapipinsala raw, hindi lang sa mga taniman nila ng kalamansi, kundi pati sa kanilang kalusugan. At least sa bahaging ito ng isla, makikita mo pa yung napakagandang kapaligiran. Maganda pa yung mga puno, ririnig mo pa yung mga huni ng ibon. In fact, isa yon sa mga pinangangambahan din ng mga taga rito. Ito kasi yung isa sa mga environment ng Philippine Kakatu. Baka pati raw yun ay maapektuhan pag tuloy-tuloy lang ang pagmimina. Naabutan naming nagpapaani si Aling Ana. So may kita ho kayong 10,000 kada linggo. Oh, malaking bagay. Yung mga anak ko kasi ma'am, tapos na mag-aral. Yan lang pinaaral namin. Dito lang sa Kalamansi. Opo.
Ang galing ng katas ng kalamansi pala. Ang benta raw nila ng kalamansi, 65 to 80 pesos kada 100 piraso. Maganda-gandang kita. Ito lang talagang hanap buhay namin. Ano epekto sa inyo nitong pagmimina? Masisira ang alikabok. Kasi kung masira ng mga uma namin, saan pa kami kukuha? Wala na kaming hanap buhay. Ang kagawad ng barangay Bitaugan na si Jonito nangangamba lalo't mula raw nitong Enero, pati ang kanilang barangay pinasok na ng isa sa mga kumpanya ng minahan. Pag upo namin ng January, na-check namin na lumalampas na sila sa Bitaugan. Kahapon nagsukat kami, malaki na, 5 hectares na ang sinakop nila sa boundary ng Bitaugan. Kaya andun, binarekadahan namin yun, tapos nilagyan namin yung mga bandera. Pero sabi ho yata nila may license daw sila, may permit. Nabigyan sila ng mining permit. Ma'am, paano po sila nabigyan ng mining permit ang tanong namin? Wala namang dumaan sa aming endorso ng barangay Bitaugan. Mayroon kaming resolution sa Bitaugan na ayaw namin ng mina. Pinarating na po rin namin sa DNR. Andun na, may mga sinabit na po kaming mapapel. Kaya nilalaban namin yan kasi yung mga bata, yun ang susundan sa amin. Alam niyo po, Ma'am Jessica, matagal na kami. Simula pa ng April 3, nag-umpisa kami. Halos wala kaming tulugan dahil dito kasi gusto namin ito makarating sa DNR, National, MJB na tulungan kami kasi dito po kami nabubuhay. Ano sagot ho ng gobyerno? Wala pa kaming sagot. Wala silang binibigay. Yun nga, yung sana bigyan kami ng mabilis na aksyon. Kasi ang kinakatakot namin na magka-tensyon, magkasakitan. Alam namin, mga mahihirap lang kami pero ilalaban po namin to. Mula sa mga taniman ng kalamansi, binagtas namin ang daan papunta sa isa sa 4 na minahan na ayon sa mga taga rito, kasalukuyang nag-ooperate. Sa pamagitan ng drone, makikita ang lawak ng operasyon ng mga minahan mula sa isang dulo hanggang sa mahigit kalahati ng isla. May dambuhalang butas o open pit kung tawagin. Gumawa ng parang terraces na mga daan ang mga heavy equipment ng mga minahan para maabot nila ang ilalim ng lupa nang sa gayon makuha ang inaasam nilang mga mineral katulad ng nickel at chromite. Yung mga mala chocolate hills naman, kung tawagin ng mga taga rito, stockpile o imbakan ng mga lupa na may mineral na sunod namang isinasakay sa mga barko patungong China para magamit sa paggawa ng maraming bagay. Ang lupa ng isla ng Humunhon mayaman daw sa mga mineral katulad ng nickel at chromite na ginagamit sa paggawa ng napakaraming bagay katulad ng bakal, semento at kahit pa sa mga ordinaryong gamit katulad ng battery at yung ating mga cellphone. Yung geology ng Humunhon, part siya ng Eastern Philippines Ophiolite Belt which stretch from Samar to Surigao. Sa belt na yon, puro nickel yon, tsaka mga chromite. Ang nickel basically ay ginagawang stainless steel. Kutsara, kaldero, yung ating mga sasakyan, yung ating mga barko. Ang chromite ay isang mineral na ginagamit para patigasin ang mga metal at patibayin ng mga metal para tumagal ang gamit natin sa mga ito. Pero ang kapalit ng lahat ng ito, ang dati bundok at masukal na gubat, natapyas na patag. 1983 nagsimula ang minahan dito sa isla ng Humunhon pero small scale pa lang noon. Hanggang nung 2009 nung may isa ng kumpanyang nabigyan ng permit. Sa mga sumunod na taon ilan pa ang nabigyan hanggang naging 4 at ngayon maglilima na. Mayamang mga kagubatan at mayayabong na mga puno na inabutan ni Ferdinand Magellan taong 1521 dito sa makasaysayang isla ng Humunhon sa Eastern Samar, heto na ngayon ang inabot. Trinadat na natin dito sa minahan mismo yung mga nagpoprotesta. Doon mismo sa harap ng open pit na minimina dito sa Humunhon para makunan ng nickel at chromite. Bakit po kayo naiyak na? Natutuwa kung pumunta kayo rito. 10 taon na ang nakalipas nung unang tinalakay ng isa sa mga dati naming programa dito sa GMA Public Affairs, ang investigative documentaries, ang issue ng mining sa Humunhon.
Ayon sa mga opisyal ng barangay at mga residenteng nakausap namin, paulit-ulit nilang ipinapaalam ang kanilang mga hinaing sa mga kinauukulan. Pero lalo pa raw lumawak ang lugar na sinakop ng mga minahan. Kaya bukod sa pagpoprotesta, kailangan na rin daw nilang magbantay gabi at araw para ang kanilang barangay hindi mapasok ng mga minahan. Bakit kayo nagpoprotesta dito sa minahan? Kasi po, yung ginagawa po ng mining dito sa amin, hindi na talaga makatarungan. Tulad po nito, lumampas na po sila sa kanilang area. Kami kasi neighboring po, neighboring barangay. Na barangay, oo. So, kami, natatakot din po kami na baka pagkatapos ng bitaugan, dumating sa amin, yun po ang pinangangamba namin. Yung mga pananim po namin doon, pangunahing pinagkukunan namin ng pangkabuhayan. May nagkaklaro ho ba sa inyo kung hanggang saan lang ho dapat tong pagmimina na to? Yung kung ano lang po yung may permit. Ano sabi ho sa inyo? Ang alam po namin, meron lang talaga silang area na dapat gagalawin. Pero ang nangyayari po, hindi na sila nakikipag-coordinate sa katabing barangay. Gagawa na pala sila ng ganito na ng expansion. Yun po yung pinaglalaban ng bitaugan kasi sumobra na sila. Apply ito. That was 2012. Hindi muna sila nabigyan ng MPSA. So yung gobyerno, binigyan sila ng special mines permit. Tapos nung yung 1 year nila na operation, habang nag-aantay sila ng MPSA, nagkataon na nun si Miss Gina Lopez, siya yung DNR secretary, nagkaroon dito ng mining audit. Katabi lang halos ng minahan ang kaisa-isang high school ng Homonhon. Ayon sa mga magulang na nakausap namin, nagkakasakit daw ang kanilang mga anak sa matinding alikabok, lalo na pag panahon ng habagat. Naranasan po namin yung too much exposure to dust. Mga bata, ma'am, nag-a-absent sila kasi yung iba nagkakaroon ng sakit, nilalagnat, nagkakaroon ng ubo, nagkakaroon ng sipon. Hindi lang yung mga bata, pati na rin yung mga guro. Susulat kami face mask pag ora-ora na talaga tapo-tapo. Pangalawa, ma'am, na concern namin, distraction of classes due to loud noise of heavy equipment from the mining companies. Kanya iskilahan ginaagi-agian da matrak, itrak magbugat ng tiran, di ba? Nagiging maputik pag naoran. Tas madalunot daman. Bumaba yung enrollment namin, baka daw magkasakit yung mga bata dito. Okay gadla kung tanga may kinakabulig yat mga tao, pero pag din ko concerned naman yat makukunit magiging apekto bahit mga tao diri nga puros daera tas kami diri na ragin kukuan huna. Sa kabila ng idinadaing ng mga residente, ang pagmimina bukod sa nakapagbibigay ng trabaho sa mga residente, nakakapagpasok din daw ng malaking pera sa probinsya. Ayon sa datos ng Mines and Geosciences Bureau, nakakapagpasok din daw ng malaking pera sa gobyerno nasyonal at lokal. Gusto ko may mining tungod nakakabulig ita mo pagpakabuhi tapos ita ko maanak nakapaskwela na ako duduha ta kon mga professional na. Akon okay ton mina din na umunon tungod kay tungod kamakoren at pakabuhi ba dagat di naman gud diya ora-ora yung kakuhan. Di naman kita makakuha gud masyado source by ton income. Ayon sa datos ng Mines and Geosciences Bureau na nasa ilalim ng Department of Environment and Natural Resources, nitong nakaraang taon, ang 2 sa 4 na minahan ng Homonhon nakakuha ng 8.22 million metric tons ng nickel ore o katumbas ng 172.84 million pesos na halaga ng buwis. Pero tanong pa rin ng mga taga rito, anong progreso ba ang pinag-uusapan mula sa minahan? Gayong sa kanilang isla, wala na ngayong mapagkukunan ng malinis na tubig. Apektado na raw ito ng mga minahan. Kailangan pa nilang umangkat ng tubig na maiinom mula sa giwan, kada galon, 80 pesos. Hanggang ngayon, limitado ang kuryente sa isla. Meron lang mula alas 4 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi. Ayon sa mga mangingisdang nakausap namin, pati ang karagatan apektado na ng mga minahan. Noon yan, nakakauli ang 10 kilo. Tapos ngayon, minsan 1 kalahatit kilo na lang.
Kasi yung mga isda lumalayo na. Kinakaliskisan mo yung isda. Yung makikita mo na yung mga lupa na parang kinain nila. Mga papayat na sila. Ang anak ko po, si Yam. Ibinubuhay ko lang dagat at saka bukid. Hindi ako nagtatrabaho ng mina kasi ayaw kong masira yung bukid namin. Kasi pagdating ng panahon, sino namang kawa di kami. Sila alis lang. Kami maiwan dito. Wala na kaming hanap buhay. Wala na kaming dagat nga mapupuntang kasi puno na ng putik nandun sa ilalim. Ang dati puting dalampasigan, nagiging dagat daw ng putik kung umuulan. Noon yun, hindi umaagos ang tubig kulay yelo. Ngayon na yan umagos na umpisa na sila sa mina. Ang ikinababahala ng mga taga rito, yung kanilang mga permit pang matagalan, dekada ang binibilang. So ang tanong nila, kung ganito na ang inabot ng kanilang isla at ilang dekada pa bago matapos yung mga permit na binigay sa mga kumpanya, may matitira pa raw kaya sa kanilang isla. Why is their gold and silver more important than my biodiversity? Matatandaan po natin naging masidhi ang debate tungkol sa mining, lalo na nung ang Environment Secretary ay si Gina Lopez. Wherever there's mining, the people are poor. It's not good at all. Okay, so the mining companies have to get their act together. Matindi yung mga naging debate roon dahil malaki ang pinsala sa kapaligiran, pero kailangan din ng gobyerno ng pera na maibibigay o maidudulot ng minahan. Ang Diocese ng Borongan sa Eastern Samar na siyang nakakasakop sa parokya ng St. John the Baptist, nakikiisa sa mga residente. Father, ano hong reaksyon nyo dito sa ganito hong nangyari dito sa Humonhon? Nakakapanlumo ang nakikita natin ngayon kasi sobra yung distraction na nangyayari sa isla. Father, may middle ground ba itong issue ng mining dito sa Humonhon? On the one hand, sasabihin ng mga minahan, yung mga sinasabi na nila dati, sayang naman yung minerals na nandyan, magagamit natin sa paggawa ng maraming bagay. Sayang din yung maiko-contribute nila sa ekonomiya. On the other hand naman, nandun yung mga taga rito na nakikita nila yung destruction ng kanilang environment. So ang tanong ko, may middle ground ba ho sa isyong ito? Sa side ng simbahan, wala po kaming middle ground. Gusto po namin na mapa-stop talaga ang mga mining operations dito kasi unang-una napaka-special ng Humonhon para sa amin, para sa ating mga Katoliko kasi dito unang pumasok ang mga nagdaga ng Kristyanismo. Tapos pangalawa, for 41 years na pong minimin ang Humonhon, wala pa po kaming nakikita na significant na mga changes. Mahirap pa rin yung mga tao, pangit pa rin yung kalsada, hindi pa rin 24 hours yung kuryente, tapos naapektuhan yung sources ng tubig. Saan ho kaya ito aabot, Father, sa tingin niyo po? Sana hindi na to mapagaki, no? Kaya lahat ng obispo ng Samar, nagpatawag nga kami ng meeting. Gusto namin makipag-meet sa mga officials ng gobyerno. Bukod sa simbahan na sumusuporta sa mga nagpoprotestang residente, meron ding mga private o non-government organizations na naninindigan, katulad ng Humonhon Environmental Advocates and Rights Defenders o HERD. Isa yun sa kini-question namin sa government. Maraming complaints ang pinarating na sa mga nararanasang negative environmental impact ng mining operations, pero patuloy silang nagbibigay ng permit. Kalain mo yun, 3 minahan na malalaki, large scale, sabay-sabay nag-ooperate. 24/7. Supposedly, sa contract nila, meron sila dapat greening program. Yung mga kinat nilang puno na yan, may ipapalit dapat sila. Pero saan yun? Hindi namin makita yun. Ang hinahanap namin sa government, yung sinabi nila na itong mga mining companies na nandito ay responsible mining. Ang responsible mining, nakapaloob dito ang principal sets of standards sa Republic Act of 7942, otherwise known as Mining Act of 1995. May 3 benefits na nakabalangkas. Una, economic benefits, environmental benefit, at social benefit, kung saan magkakaroon ng kaginawaan yung mga tao na nakatira malapit dito. Sa labang ito, kasabay ng paghuhukay ng minahan sa mga bundok, ang isa raw nilang paa para na ring nasa hukay. Biyernes nakarating doon ang mga tiga Mines and Geosciences Bureau. Nagsagawa sila ng mapping o pagsusuri sa boundary ng Barangay Kasuguran at Barangay Bitaugan para tignan kung lumagpas nga ba ang operasyon ng minahan doon. Sinubukan ng aming team na kuhanan ng pahayag ang mga tiga MGB o DENR pero tumanggi sila. Pag-aaralan daw muna kasi nila ang resulta ng kanilang investigasyon.
Sinubukan din po namin kunan ng pahayag ang mayor ng Giwan. Gumawa ako ng sulat sa Regional Director ng Mines and Geosciences Bureau, and then sinulatan ko rin yung mining company. Yung sabi ko, doon sa MPSA, wala naman pong nakalagay doon na Barangay Bitaugan. 2 barangays lang po ang nakalagay, pati sa ECC. Barangay Kasuguran and Barangay Kanawayon. Ang sabi naman niya, it is within the tenement area. And I said, even if it is within the tenement area, wala namang social acceptability sa mga tao. Sinabi ko talaga that I do not want any mining operation in Barangay Bitaugan because I want to devote this area for agricultural and agro-industrial development. Tatanungin ko ang DENR kung anong dapat gawin nila kasi ang regulation, supervision, monitoring dapat sa kanila. Ngayon lang, sasabihin ko sa inyo na i-recommend ko for suspension yung mining company na nagkaroon ng violation. Sinubukan din naming kunan ng panig ang 4 na mining companies sa Humunhon. 2 sa kanila ang nagpaunlak ng panayam. Una, ang Mount Sinai Mining Exploration. Giit nila, taong 2013 pa raw pagkatapos ng Super Typhoon Yolanda nung natapos ang operasyon nila sa isla. After Yolanda, naging care and maintenance. Ibig sabihin, walang operasyon. Bumalik kami parang 2016. By 2017, nagpalabas si then Secretary Gina Lopez ng suspension sa lahat ng mga mining company. Nagtaka nga kami, wala kami operasyon, nasama kami sa suspension. Complying man kami kung ano talaga ang regulation ng government. Nagtaka nga ako, bakit ako nadamay dito? Wala naman ako operasyon. Nagbigay din ng panig sa issue ang isa pang mining company sa isla, ang Nickel Ace Incorporated. Legal yung mga permits na hawak namin. Nakuha namin yung approval before kami nag-start sa operation. Marami talagang anti-mining. I take it as an opportunity to strategize. Ano yung maganda naming plano to show them that we are here not to destroy. We are here to develop and to provide opportunities sa local and also help the national government. The law says that after our extraction, we rehabilitate. And that's what we will do. Hindi naman sumagot ang isa pang mining company sa aming paanyaya. Habang ang mining company na inirereklamo ng mga tiga-barangay Bitaugan, ang Emir Mineral Resources Corporation, nauna nang nagsabing magbibigay ng interview, pero hindi na nila ulit binalikan ang aming team. Samantala, matapos ang isinagawang rally ng mga residente, ang mga opisyal ng Barangay Bitaugan nakatanggap ng kopya ng sulat mula sa MGB tungkol sa desisyon ng Emir Mineral Resources Corporation. Pansamantala muna raw nilang sususpendihin ang operasyon nila sa lugar na inirereklamo ng mga residente. Nag-temporary voluntary exit na raw ang inirereklamo nilang mining company sa pinasok nitong lupa na sakop na ng Barangay Bitaugan. Dapat mas bigyang pansin ang papel ng Humunhon sa ating kasaysayan. Huwag sana umabot sa punto na nasasakripisyo yung kalikasan at maging ang kasaysayan. Kailangan nating balansehin ang ating kagustuhan na umunlad sa pamumuhay at yung kagustuhan natin na mapangalagaan ang kalikasan. Bakit po kayo naiyak na? Natutuwa kung pumunta kayo rito. Malalim ang pinanghuhugutan ng mga nagpoprotestang residente ng Humunhon sa labang ito. Hindi man daw nila maibalik ang dating sigla ng kanilang isla. Kahit papaano, sana maisalba pa rin daw nila ang natitira nitong yaman at ganda. Lalo pat para sa kanila, ang tunay na yaman wala sa mga nahuhukay, sa mga pinatag na bundok, kundi nasa umuusbong mula sa mayaman at mataba nilang lupa. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.